Hello mga kabalagbag, welcome back to my channel, Vlogbag TV. Ito po muli si Edmund Maglonzo. At sensya na po, maingay po muli. Dito po ako sa office ng ating boss sa kanyang garahe. Habang ako ay nag-aantay sa aking working permit punta sa ibang bansa, Europe, Ireland. Ang ating pag-uusapan for today ay saan ba magandang mag-work sa ibang bansa, or sabihin natin saan ba magandang maging OFW, saan bansa po ba tayo pupunta o papalaki natin pumunta o itatry natin magpunta, mag-apply, saan bansa po ba. Marami nagsasabi po sa bansang syempre ating Europe, sa mga malalamig na bansa na Germany, France, Italy, yung mga UK, yung mga iba, lalo yung mga nurse natin, yung pong target nila. Kahit hindi nurse, yung mga skilled worker. Ganun din po sa may mga Asian country po na pinapangarap din natin papunta, makapagtrabaho po. Tulad ng ako. Sa mga pangarap ko pumunta sa bansang Japan or Korea para doon makapagtrabaho. Kasi ang una, maganda klima. Tsaka may mga, in the past may mga naririnig kasi tayo. Up to now, may naririnig tayong mga insidente o mga pangyayari sa Middle East na parang ano to yung isolated case po. Kasi karamihan sa ating mga domestic helper, ating mga kababayan, sila po yung palaging nai-issue sa ganitong mga hindi magandang pagkakataon. Mga kontrato, even worse, umuwi na po silang nasa trabaho. So, ayun po ang nakakalungkot. Kaya may video po ako na mas maganda pa o mas better pang mag-apply tayo ng cleaner or housekeeping or janitor kaysa po mag-DH po tayo. Lalagay ko lang po ang description ulit sa baba po. And then, panoorin niyo po yun kung ano mga pagkakaiba o ano mga advantage or disadvantage ng pagiging isang DH or rather ng housekeeping, cleaner, janitorial or vice versa. Pero mabait tayo sa topic natin. Ang magandang bansang mapuntahan talaga ay yung bansang medyo maayos ang trabaho, hindi toxic ang employer natin o even mga katrabaho natin. Nakapagtrabaho tayo ng normal, maayos, nakagalaw tayo. Dito, maganda na po yung sitwasyon natin na yun. Kahit sa bansa pa po. Pwede na lang po tayo, bonus lang po yung sa bansa natin gustong puntahan. Bonus lang po yun. Kasi, napunta ka nga sa pangarap mong bansa, hindi naman magandang trato sa iyo, or environment doon, hindi angkop sa'yo. O yung klima ron, hindi rin angkop sa'yo. Toxic pa mga trabaho mo, lalo yung mga supervisor o manager mo. Ayun, nasa magandang bansa ka sinasabi mong gusto mong bansa, pero ang trabaho mo naman ay nahihirapan ka. Masipiliin mo yung bansang hindi mo gusto, pero kumikita ka ng maayos, nakapagtrabaho ka ng maayos, nakapagtrabaho ka ng malulog sa kalooban mo, parang hindi dinumero. Kasi mahirap yung dinumero. Lahat nakatingin sa'yo. Pilipinas. In fairness po naman, ako yung nakapagtrabaho sa Middle East. Yung sinasabi ko, bansang Middle East, sabi ko, particular. Pero hindi naman po dinumero ang trabaho natin. Dinumero, walang nakatitig, walang nakatingin sa'yo. Fairness po naman sa kanila. Mabait po yung napuntahan ko company sa Saudi.
Kesa naman po dun sa magandang bansa, malamig na bansa. Pero, yun nga. Kaya po, ang masasabi ko po ngayon sa ating vlog for today na kung yung trabaho mo naman ay maayos, maganda pa sweldo, hindi nabibitin, at wala kang toxic na mga amo, kasamahan, sa akin siguro kahit hindi ka mapunta sa bansang gusto mo, as long na yun nga, na maayos naman, pakikitungo sa'yo ng lahat ng tao, wala nagiging problema sa sahod. Okay na po yun, kahit hindi tayo sa bansang gusto natin. In the first place, bakit po tayo mag-abroad? Karamihan po, in general po, nag-abroad po tayo dahil sa ating mga pamilya. Kung binata ka sa mga magulang mo, mga kapatid mo, kung may asawa ka naman, sa mga asawa mo, sa mga anak mo. In the first place po, yun po ang tatandaan natin. Kaya tayo umalis, kaya tayo mag-abroad. Kasi nga, di sumasapat at kinikita natin dito sa Pilipinas, kaya tayo nag-abroad. Gusto mo man, hindi gusto mong bansa, minsan niya sinasabing nag-apply ka rito sa, kasi tayo kasi mga mag-abroad, marami tayong apply bansa eh. Hindi lang sa bansang gusto natin, may mga plan B, o ba, apply A tayo, B, C, D, kasi magpapasa tayo mga resume kung sino naman tumawag. Fortunately, matawagan ka. Unfortunately naman, matawagan ka pero hindi sa gusto mong bansa. Yun po ang ano natin, as a choice pa rin. Choice pa rin yan kung pupunta kayo sa bansang gusto nyo, pero hindi naman kayo natawagan. Pupunta naman kayo sa bansa na plan B nyo lang o second choice nyo lang, third choice, pero tawagan kayo. At sa inyo kung aalis po kayo. Meron naman pong job offer yun. Tingnan nyo po yung salary nyo. Sa inyo pa rin po yun. Kaya, mga kabulagbag, ang aking pong advice sa inyo, kung itry nyo po kung talaga dito kayong mag-abroad, itry nyo po kung ano yung unang tatawag sa inyo, maayos naman ang sahod. Try nyo po. In the first place, pamilya po. Kaya tayo alis sa pamilya po. Hindi yung alis tayo, maganda itong bansa na to, para sa atin lang din. Hindi tayo tawagan dun eh. Natawagan tayo dito sa hindi natin yung best choice. Kaya, mali mo. Wala, di pa naman natin alam. Ay yung tumawag sa atin na bansang hindi natin gusto, pero doon ka pala sa swerte. Yung pala makapagbibigay sa'yo na maayos na buhay para sa pamilya. Sigad lang po nakakalam yan. Kaya hindi naman tayo bibigay ni Lord sa makakasama sa atin. Tandaan po natin yan. Hindi ibibigay ni Lord yung makakasama sa atin. Naniniwala po ako, choice po natin. Choice po natin, kadalasan, o palagi, kung bakit tayo napapakama, hindi si Lord. Maraming salamat po. At kung meron pa kayong napulot na konting idea dyan, o alaman, just subscribe po sa aking channel, sa aking munting channel. At like nyo rin po and share it to our friends, OFW, magbabalak ng OFW. Yun po. Again po, lagi po sinasabi, mangarap po tayo, magplano at umaksyon. Huwag po natin kakalimutan manalangin sa ating pag-umidapal. Siya po, makakatulong sa ating makasagot. Kahit anong problema pa po yan, taas natin sa kanya. Dumarating po tayo sa kanyang mga pagkakatulong. Pero alam ni Lord, ni God, ang ating puso. Design na natin. Kaya hindi na tayo mag. Maraming salamat po. This Edwin Maglonso once again, Vlogbag TV. God bless po. Salut.